Yo, what's up guys? Good morning. So we're back dito sa aming channel. This time namin dito sa among shop. Bali na ako i-fabricate ng ED door. So I wanna share it to you yung process natin or yung procedure kung paano tayo naglalagay ng flash bolt. Wait lang mga. So ito yung mga peeps, flash bolt. Bali yung alternative nito is barrel bolt or anything na pwedeng mang-lock or pwede pang lock rather sa mga fixed part ng door. Ayan, pero bago ko i-flex or pakita sa inyo yung ginawa nating fabrication or yung procedure, kung bago lang kayo dito sa aming channel, please subscribe and then palike and share na rin itong ating video at huwag kalimutan click ang notification bell para always updated ka sa mga future upload natin kagaya nito. So, tara, let's do this. So, ito yung ating ginagawang fabrication ng mga ED door. Ayan. So, bali, marami po yan. 5 muna yung ating ginawa. I mean, 4 na unit rather. Isang double swing and then 3 single swing door. So, dito sa ginawa nating double swing door, pakita ko sa inyo since yung isang bahagi nito or kumbaga yung isang side nito is naglalagay tayo ng flash bolt. So ito po yun, flash bolt. So yung brand nga pala nito is GLC. So bali nawala na po yung tagging niya. So naka-sell po ito dahil nga po siguro ipi-phase out na sa supplier or sa market. But then this one is a very durable product. Ayan. So wanna share it to you kung paano natin ginawa ng diskarte. So wala po itong secret or any procedure na kailangang sundin. All you have to do is i-actual nyo po yung lock or yung flash bolt. So, oops! Ayan, nahulog. So yung ginawa nating butas, just make sure na enough lang po siya dito sa kanyang. Ayan, kung napapansin nyo po, may hugis po siya. Bali, this one is nakalubog po or nasa likurang bahagi nitong ating ED ball nose style. And then this one, ito po yung lumalabas or makikita sa labas na bahagi nitong ating door. So, all you have to do para mas masiguro nyo po na maganda po tingnan yung ating flash bolt. Siguraduhin po na yung butas nyo is a very presentable or just enough dito po sa kanyang measurement or sa hugis or shape nitong ating flash bolt. Nang sa gayon, wala pong excess. But this time, may konti tayong mga excess but not a big deal dahil konti lang naman. As long as yung gilid is very accurate, tama na po yun. So, bali, nabutas ko na po yan kanina. Then, yung location ng butas niya, just make sure na wait lang, naka-unlock po yung ating flash bolt. Kumbaga flashing po yung tip or yung wait lang mga pips, itong dulong bahagi nitong ating flash bolt. Nang sa gayon, once ilalak na po yan, mataas po yung litaw nitong ating flash bolt. So para mas maintindihan nyo po, pakita ko po sa inyo yung procedure. Please madam, can you please video me? Galit ka ata. So since may butas ba ito mga peeps, so you need to put a marking. Nang sa gayon, like I said, like I always said, accurate po yung ating location or yung pag-i-install nitong flash bolt. So baliktarin lang po natin dahil yung babang bahagi nito is may bolt po. Ganyan. So gana po yung marking. Bubutasan lang natin yan ng 316 po yung talim natin guys. That's it. Then since maliit po ito, ika-counter natin using 3/8 na drill bit.
matanggal na. Kulang nga siya. So yung purpose na bakit nilagyan natin ng counter ng sa gayon, lubog na lubog po yung screw. Then saka natin ilulusot or ipapasok. Move back. Ganyan lang. Atakin nyo po ng konti. Then saka nyo po ilalagay yung tornilyo. Wait lang guys. Saman to? Isa. JB man lagi to. Tanaw gini yung So, ayun guys, nalagay na natin yung flash bolt. So, good thing about this type of product, may inclusion po siya na guide. Itong nakalawit or nasa dulong bahagi nitong ating flash bolt. Ito po yung magsisilbi na guide. Sa gayon hindi po magalaw yung ating flash bolt. Ayan, medyo tabingi po yung bolt, but that's fine. Excuse me po. Then maglagay lang tayo ng marking para sa butas. Then make sure na hindi po siya nakalubog masyado dahil nga po sasabit po siya dito sa anong tawag nito? Itong tip or dulong bahagi nitong ating flash bolt. So same as usual, bubutasan natin yung marking. Ika-counter natin ng 3/8. Then shoot lang natin yung ating bracket or yung guide. Wait lang. Then higpitan lang natin ng mabuti guys. That's it. So test natin. Ayan, medyo nakalawit po siya ng sobra. Ayan, kung napapansin nyo po, nakalawit po yan ng sobra. So i-adjust natin yan. I-remove natin muna yung tornilyo. So ilulubog lang natin ng 1/8 guys, since overlap po siya ng 1/8. Ganyan lang. Then itatight natin ulit yung tornilyo. Then balik natin dito sa butas. Ayan.
Medyo nagkalisod-lisod na mi guys. So that's it guys, na-install na natin yung ating flash bolt. So just make sure na flashing or okay lang po kahit naka-overlap ng konti. At least hindi siya ganon ka-overlap dahil nga po yung gap natin sa height is possible 1/8 or 1/16 lang po. So we'll see kung working na po yung ating flash bolt. Ayan. Okay na po siya. So, sa mga bago lang dito sa aming channel, huwag kalimutang i-like itong ating video at pakishare na rin. At pag-click na rin ang notification bell against the light. So again, marami pong salamat sa panunod. I'm here with my wifey. Pagkalain, aninilahin mo ang cameraman kayo mga kulis maot mga dagway. So, that's it. Bye-bye for now. Have a good day.